Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banta. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka magpapakto, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point, parang somebody lang lakad. Rocks fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tapas, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossing. Big Man, mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, hello po. Another day, another Airsoft for our ating ka-Airsoft. Good day mga Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Okay mga Airsoft, hello po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Late na po ang aking review and unbox for the day. Kasi kanina may mga nag-walk-in, tapos sumaglit tayo sa yun nga, sa burol, no, ng ating kamag-anak diyan sa St. Peter sa 5th Avenue, Caloocan. Okay, no? So ngayon mga Airsoft, I just want to thank Sir Ian, no, of La Trinidad, Benguet. Bali, bumili siya sa atin ng Airsoft, tapos bumili rin siya sa atin ng blasting machine, no? Yung blasting machine is isa sa mga bagong produkto natin yan na
ginagamit natin para sa pagre-restore ng mga bagay-bagay, no. So nagbebenta po tayo noon, paano ba to? Nagbebenta tayo, nagpro-promote tayo ng blasting machine. Okay? Maraming salamat, Sir Ian, para dito sa napakasariwang gulay sa La Trinidad, Benguet. Maraming salamat. Pinagdala mo kami, no? Actually, paborito ko to. Ito ang hahapunan ko, mashed potato. Ipapaluto ko yung mashed potato, yung patatas, tapos yung sayote. Masarap yan, mga ka-airsoft, ginugulay, no? Sarap yan sa chop suey, no? Papaluto tayo kay Ma'am Sally. Maraming salamat sa iyo, bossing! Sir Ian, maraming salamat. La Trinidad Benguet. Alisin ko na po ito kasi dire-diretso po tayo. Magre-review and unbox po tayo for the day. Okay, dami ng gulay. Grabe. Okay. So, dire-diretso po tayo. Review and unbox for the day. Okay. Dalawa na unit. Dalawa sa mga high-end unit na meron ng Big Man, na kinikater ng Big Man. Okay. Yung una is a 9mm. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga Glock mostly 9mm yan. Okay? Although meron lumabas na Glock na caliber 40, pero most of the Glock na nakikita nyo is 9mm. So ito, 9mm to. Okay, then next unit natin, ito, hindi, pakilala ko na, no? Nasa na ba yung notebook ko? Nawawala rito yung info. Okay, unit ng ating ka-airsoft, no? Alvin Perez of Daet, Camarines Norte. Hello, bossing! Okay, hindi nyo matatanong, si Sir Alvin Perez ay dati kong classmate. Meron niya itong basahan sa ilalim, ha? Alisin mo. Dati kong classmate sa AMA Computer University dyan sa Caloocan, no? So, actually, itong tao, pagpag mo yan, ha? Itong tao, ilabas mo yan. Itong tao na to is, isa sa mga campus heartthrob. No? Isa sa mga campus heartthrob. Po siya, kung pagtatapatin siya at saka ako po siya, wala ako sa kalingkingan nitong tao na to, no? Talagang napaka guwapo naman talaga. Talagang aminado tayo ron, no? Guwapo. Napaka-guwapo nitong tao na to. So, matangkad. Yun nga lang, meron nangyaring hindi maganda dito sa trabaho niya dito sa sa Manila, no? Kaya nagdesisyon siya na manirahan na sa sa probinsya, Daet, Camarines Norte, no? May naipon, syempre nagtrabaho naman siya rito, may naipon, so nagtayo siya ng business doon. Okay? Ang business niya ron is mini hardware. Hindi ko alam kung gaano ka mini, pero meron palang mini hardware, no? Di ibig sabihin kung merong mini hardware, merong big hardware, no? Okay, Sir Alvin Perez, ito po yung unit mo. Dati kong classmate dyan sa AMA Computer College, Computer University, the Glock 17 by the Umarex edition. Okay, sa mga hindi nakakakilala, ang Glock ay license. Hindi lahat ng Glock license, ha. Yung mga WE na Glock, hindi license yun. Yung mga WE na Glock, hindi siya 1:1 replica kung tawagin. Hindi. Ayun, look. Taas mo yung silya, tignan mo yun, no? Yung mga dumi-dumi doon. Okay na. Yung Glock, hindi siya fully licensed. Okay? Hindi. Yung Glock na WE, no? Ang license na Glock is created by the Umarex. Okay? Tapos, merong mga company na nakikipag-collab
kay Umarex dahil gusto nilang mag-launch ng mga license unit. Ang license unit has not something to do with papers. Hindi ganun yun. Pag sinabing yung unit mo is fully licensed or licensed, ibig sabihin, 1:1 replica siya ng tunay. Kung ano yung tunay, yun po siya. Okay? Halimbawa yung tunay, yung mismong ano to? Front sight is hindi naman optic. Most probably yung tunay ay yung license na unit na nilabas hindi rin optic. Okay? Ibig sabihin ito kung ano yung tunay yun siya. Yung optic sight, yung standard sight. Okay? This is a Glock 17 Gen 5 by the Umarex. Umarex, isa sa mga high-end company na gumagawa ng Glock. Nagre-release, naka-trademark diyan, no? Naka-fully licensed, no? Ngayon, ang WE ay hindi license. Hindi siya fully licensed. So, gumawa sila ng Glock, pero hindi fully licensed. WE Gen 5. No, pakita ko sa inyo para at least alam nyo lang yung pagkakaiba. Okay. This is the Glock 17 Gen 5 by the WE. Makikita nyo, Taiwan din naman yan. Okay? Ngayon, itong isa is the Glock 17 Gen 5 by the Umarex. Yan. Unang-una nyo makikita yan mga ka-airsoft sa slide. Yan. Makikita nyo nakikita nyo yung sa WE, ito yung nasa taas, wala siyang label. Wala ni anong markings. Kasi hindi siya fully licensed. Nakikita nyo itong nandito sa baba, meron siyang label, meron siyang mga markings, meron siyang mga tatak. It is because licensed to. Ibig sabihin, kung ano yung tunay, kung ano talaga yung tunay, ganun ang itsura. Ayan yan. Ito, compare sa WE, makikita nyo, walang nakalagay na mga markings like Glock, wala yung logo ng Glock, wala yung Glock, yung 17, wala yung Gen 5, wala yung Austria na tatak, walang kung ano. Okay? Yan ang Taiwan. Okay? Na WE, ito naman ay ang Umarex, yung fully licensed version ng Glock. Okay? So, tandaan nyo, hindi lahat ng Glock magkakaparehas. Hindi lahat ng Glock license. Okay? Ngayon, anong pinagkaiba? Isang tabi natin sandali yung license. So, anong pinagkaiba ng Umarex into the other version of Glock? Si Umarex, so far, siya yung pinaka high-end version. Siya yung masasabi natin sa isa sa mga hindi siya yung pinaka erase. Isa siya sa pinaka matibay gumawa. Isa siya, ibig sabihin, bukod sa kanya, meron pa naman. Okay? So, since isa siya sa pinakamatibay gumawa, isa siya sa mga pinakasikat talaga. Si Umarex kasi is hindi siya gumagamit ng recycled alloy. Okay? Kaya lang naman merong mga budget meal at saka merong mga premium unit, may mga high-end unit. It is because gumagamit sila ng Class A or mga premium materials. Okay? Premium materials ang gamit nila, ibig sabihin hindi sila gumagamit ng mga pipitsugin na materials. Ano ba yung mga pipitsugin na materials? Yun yung mga tipo ng materials na recycled, like sirang kaldero, nilulusaw ulit, sirang sandok, Coke in can, soda in can, nilulusaw ulit,
para to create something from that trash. Diba? Yun. Ang Humarex hindi gumagamit ng ganon. Ang ginagamit nilang materials is the basal alloy. Pag sinabing basal alloy, alloy sila pero virgin. Hindi pa nagamit, hindi pa nagdanas ng how do you call this? ng apoy ng recycled, ng pagkaka-recycled. Kaya napakaganda pa ng texture ng materials, very fine, dikit-dikit pa, walang bubbles, walang moisture, walang molecules inside. Okay? Mas matibay po 'yun, no? Tatandaan niyo 'to mga Karsop, mas matibay ang bagay na basal, virgin kaysa doon sa recycled. Okay? Halimbawa, 'di ba? Mas matibay yung mga ito. Bakit gumagamit ng virgin or class A na klase ng plastic sa mga water container natin? Di ba? Sa water container natin, hindi advisable, water container, what I mean yung iniinom, hindi advisable gumamit ng recycled plastic dyan. Kasi iniinom natin yun pumapasok sa katawan natin, no? Yung recycled plastic kasi is galing na sa iba't ibang klaseng plastic materials. Hindi pwede. Okay? Kaya mas matibay yung basal na plastic. Okay? So this is Alvin, Sir Alvin na dati kong schoolmate, classmate, okay, during my college days. So ito po yung unit mo, the Glock 17 Gen 5 by the Humarex edition. Okay? Ngayon, dire-diretso na tayo. Mamaya na natin to. This is a babayaga. Special din ang magmamay-ari nito. Okay? Okay, so let's begin. Number 1, so this is the magazine. Lagi kong sinasabi sa inyo, ang magazine kailangan ng silicone oil. Wag ninyong pababayaan sa silicone oil yung unit ninyo, especially kung yung unit ninyo is hindi upgraded. Pero hindi ko naman sinabi na pag-upgraded, wag nyo lang i-oil. Walang ganun wala akong sinabi, okay? By the way, mga hours, pakita ko lang rin sa inyo, no? Yung unit na in-order sa atin is the Glock 17 Gen 5. Kaya lang, may downside. Hindi siya naka-fully upgrade. Okay? This is an example of unit na naka-fix outer barrel. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Tignan ninyo yung barrel. Ayan Ayan. Hindi umaalog. Ayan Hindi siya kumakalog kasi naka-upgrade to. Ito, yung Humarex, hindi. Ayan kumakalog, di ba? Kasi hindi pina-upgrade ng ating bossing. Okay? May mga magtatanong, yung Humarex nga, high-end nga, bakit na hindi naka-fix barrel? Yung pag-fix barrel kasi mga Karsop, depende sa customer. Kung gusto niya naka-fix barrel, syempre, hindi naman po libre yun. Merong added, hindi nga lang ganun kalaki, no? Pero syempre, pasok na rin yun sa presyo. Ito naman, naka-fix barrel to. Makikita nyo, ayan hindi siya umaalog, ayan Hindi siya kumakalog. Hindi katulad ng unit na hindi naka-fix barrel, ayan di ba? Kumakalog. Mapapansin niyo yan, yung tanso na yan, yung kulay dilaw, at saka yung itim, gumagalaw, di ba? Indikasyon yan na hindi naka-fix barrel. Pero pag mapapansin niyo naman to, nakasuot doon yung tanso, nando sa loob, sa kaloob-looban. Pansinin niyo, hindi siya gumagalaw. Okay? Itong unit na to, WE Taiwan lang, pero naka-fix barrel. While ito, hindi to naka-fix barrel, pero Humarex to. Mas maganda sana kung naka-fix barrel ito, kasi mas durable, mas magiging matibay. Although malakas naman din talaga, pero mas maganda talaga ang unit na naka-fix barrel. Okay? Yan. Para lang at least, masabi ko sa inyo yung totoong
status ng unit. Mahirap naman kasi kung hindi ko sasabihin yung unit kung naka-upgrade or hindi. Pero at least, ayan, ngayon, alam nung ating kay Airsoft na hindi siya naka-upgrade. Okay? So, ngayon, kunin lang natin target natin. Okay ngayon mga Airsoft, mag-silicone oil tayo ha. Huwag magpapabaya sa oil kasi yung oil, yung tanging buhay ng airsoft natin. Okay? Pag pinabayaan mo sa oil, ang tendency, mabilis ang buhay niya. Press the valve. Pindutin mo yung valve, then spray. Okay, ayan. Pumapasok yung oil, dahan-dahan. Hayaan mo lang. Then dito sa ilalim din. Okay. Ngayon, ito pa. Ang Glock, normal na nauubos yung ibabaw niya. Normal yan, na nauubos ang Glock. Kuha tayong Glock. Ayan, makikita nyo. Nauubos na dahil sa gas-gas. Nauubos. Kaya kailangan yung Glock para mapatagal natin yung buhay, lagyan natin dito ng oil. Di ba? Ayan, gano'n. Ngayon, saan pala lagyan ng oil? Number 1 dito sa ibabaw. Sa Glock yan ha. Kasa, ilak manually, sprayan natin sa nozzle. Doon sa loob, sa kulay itim. Spray. Okay. Okay na yan. Hatak. Huwag hatakin dito ha. Hatak. Busang bababa to. Makikita nyo. Ayan ha. Ayan ha. To, tignan nyo to. Ayan ha. Hatakin ko, bababa yan ha. Then rest. Si Glock, mga ka-airsoft, wala kang makikitang hammer. Ang Glock is hammerless. Nasa loob yung hammer assembly niya. Okay? So, dire-diretso po tayo. Meron ng gas, meron ng oil, maggagas naman tayo. Okay? Umarex, high-end. Pero, suportado lang siya ng 12 kg. Huwag kang gagamit ng 14 kg at saka ng CO2 sa unit mo na Umarex, not unless maliban na lang kung yung unit mo is a collaboration unit. Okay? Si Umarex, kung yung unit mo is Umarex, talagang kiniklaim nila na pan 12 kg lang sila. Okay? Pero, meron kasi mga collaboration unit na tinatawag. Ibig sabihin, parang si VFC nakipag-collab kay Umarex dahil gusto nila maglabas ng unit na under sa VFC company pero licensed by the Umarex, di ba? Like si SRC gusto nilang maglabas ng unit na pwede sa CO2. O, di ba? Naglalabas si SRC niyan. 'Yon, mga ganon, no? May mga collaboration unit na fully licensed, kaya lang hindi exclusive by the Umarex. Ang maker is si SRC, si BFC or etc. pero license under the Umarex. Kumbaga ano yan, syempre sa mga kumpanya may mga deal sila, no? May mga transaction sila na ginagawa para mapabuti yung unit. Okay? Ngayon, kuha tayo ng gas. Ang gagamitin lang natin na gas is 12 kg kasi ito lang ang suportado rito. Kasi stand-alone Umarex to. Okay? Upside down, then press down. Sakto mo lang, hindi pwedeng nakaliyad, hindi pwedeng nakaliyad papunta rito, hindi pwedeng nakahiga, hindi pwedeng nakatayo. Kailangan pataob. Sakto mo lang, then press down. 1, 2. 2 seconds. 2 seconds lang ang nilalagay natin sa unit natin. Kasi yung unit, although hindi siya naka-fix outer barrel, pero naka-fine tuning, naka-trigger job na po siya. Okay? Fine tuning, naka-fine tuning, naka-trigger job. So, okay. Naka-fine tuning and naka-trigger job yung unit. Okay? So, ngayon, syempre, gamit tayo ng bala. Okay? Ang gagamitin natin na bala is 0.30 grams. Bakit? Malakas kasi ito. Umarex po ito. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-enhanced nozzle. No? Yung enhanced nozzle, napakalaki ng ibinibigay na lakas sa airsoft natin.
Atake natin ito pababa. Place your other... Oh, kita nyo? Ako na to ha, nagkakamali pa ako. Kaya kailangan sumunod kayo. Hatak, place your thumb here. Dito po ilalagay yung bala. Okay, pump lang po tayo mga airsoft. Hindi natin gano'ng pupunuin. Ganyan ang proper orientation ng bala. Left, right, left, right, left, right. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing! Tingnan nyo. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Ang sarap talaga ng unit. Ang sarap ng unit na naka-enhanced nozzle. Ramdam na ramdam mo yung lakas niya, no? Release the magazine, then the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Itong unit na to, para sa dati kong schoolmate, classmate, dyan sa AMA Computer College University, ready for packing and ready for, syempre, shipping. Before anything else, no, yung unit, Sir Alvin, bago mo itabi, dapat walang lamang balang naiiwan. Tapos walang lamang gas, pasingawin. Okay. Okay, ready for packing and ready for shipping! Unit natin is unit na special, pero before anything else, good evening Sir Bigman, have a great day ahead, Sunday, tomorrow. Hello, good evening kaibigang Alan Villaris. Oy, sabi ni Skeptron, good evening boss Bigman, happy done shared. Baliktad. Share done. Anyway, maraming salamat, Sir Skeptron. Okay, ito. Special. Kung kanina, para sa aking dating classmate, ito naman, para sa aming Dean. Dean namin, Dean. Kasi sa college, kung tawagin Dean, Dean's office, Dean's, our Deans, ganun, no? Deans, D-E-A-N-S, Deans, no? Okay, so, bakit nagsipag-orderan? Kasi ganito yan, ang storya niyan. Dahil nga nandun ako sa Patay, di ba, sa Burol, dyan sa Caloocan, sa 5th Avenue, Caloocan. Nagtapos po kasi ako mga ka-airsoft. I am a graduate of computer engineer, no, diyan sa AMA Computer College, na ngayon ay university na, no. Graduate po ako ng computer engineer. So ito, classmate ko ngayon kanina, si Alvin. Ito naman, para sa aming dean. Nagkita-kita po kami. Nagkataon na meron pong nakaburol din sila yung deans namin, no, si Sir Jaime Gatchalian. Meron siyang, I don't know, relatives or direct relatives ba, no, na nandun siya. Okay, then, all of a sudden, nandun din si Sir Alvin, nakikiramay. Okay? Parang dating, hindi ko sure, pero dating schoolmate ba? Kasi hindi ko naging classmate schoolmate. Kaya lang, medyo hindi ko nakilala. Kasi, ibang course, so, ibang department, ibang building. Alam naman, di ba, sa college, ganun Hindi ko nakilala. So, nagkita-kita kami. Uy, kumusta? Oh, anong buhay-buhay? Ganun, no? So, nagkita-kita kami. Ito. Sabi ko nga ganun. Business, may mga business, ganun. Kita, usap-usap lang. Then, all of a sudden, naku, matagal ko nang gusto niyan. Nasabi ng ating kay Airsoft na si Sir Jaime. Ay, hindi pa natin siya kay Airsoft. Deans namin dati, no?
So, ayun, biglang nag-order. Okay, so, hindi ko na papatagalin. This unit is a John Wick Combat Master Maker SRC Baba Yaga. Okay, no? Okay, number 1, ito naman ang SRC high-end pagdating sa mundo ng airsoft kasi Taiwan talaga yan. Pero this unit is not the fully licensed version. Okay? Meron pa rin fully licensed version na ganito is si EMG. Si EMG ang title holder ng isang fully licensed version ng John Wick. Okay? Ito kasi is from the SRC, kaya nga kung tawagin ito, SRC Baba Yaga. Hindi siya tinatawag na John Wick Combat Master, it is because hindi siya license. Ang license kasi ay si EMG. Kaya si EMG, kine-claim niya na EMG John Wick Combat Master. Kaya ito, SRC Baba Yaga. O, yan ha. Magtataka kayo eh. John Wick yan eh. Bakit hindi mo tinatawag na John Wick? O, diba? O, ito na. This unit, hindi siya fully licensed, pero high-end siya. Bakit? Number 1, discuss natin. Ang slide niya out of the box is a CNC, aluminum CNC. Okay? Hindi siya nilusaw na alloy. Hindi siya minolde. Bagkos, ginawa siya using the laser. Yan. CNC. Ayan, kung mapapansin nyo, ang talim ng bawat edges niya. Detalyado. Okay? Ayan. Naka-optic front. Then, conventional neon dotted sight na neon dotted na bomber sight. CNC ang mismong trigger. CNC ang slide. CNC ang barrel. CNC ang beaver tail. CNC ang mismong magwell. O, yan ha. Ngayon, kasi natin, itong unit na to is in-upgrade po ng inyong lingkod. Fixed barrel. Ayan, no? Naka-fixed barrel siya. Okay? Fixed barrel, fixed barrel, hammer protection pad, fine tuning, trigger job. Tapos, mapapansin nyo, si EMG, ang nozzle niya is kulay pula. Okay? Ang nozzle niya pula kasi big bore nozzle yun. Pero ito, stock nozzle lang, color black lang. Pero, in-enhance natin. Inilapit natin yung butas sa butas ng big bore. Kaya, malakas ba yung big man? Masasabi kong malakas na rin. Diba? Hindi, masasabi kong hindi na tayo mapapahiya. Okay na? So, ito yung unit natin kay Airsoft. Sir Jaime Gatchalian. Ito po yung unit mo. Dean. Deans namin. Ha? By the way, no, yung unit is ambidextrous. Ayan, makikita nyo. Safe nyo lang. Ayan, ha. Okay? Kung kaliwete kayo, dito nyo i-access. O, di ba? Okay? Yan. Yung unit, sarap po. Medyo makinang nga lang, medyo may pagka-fancy in dating kasi biruin mo. Kintab. Di ba? Pero yan kasi siya eh. Tikas at yabang ang binabayaran mo rito sa John Wick eh. Di ba? Okay, so kunin natin ang magazine. Ang magazine is a high kappa magazine. Press the valve, then spray. Okay? Ito, spray. Okay, ngayon kuha tayo po ng hangin. Hangin, gagamitin natin 12 kg. Ay, yun na. Ito na. Ito ang lamang nito pala. While si EMG license, gumagamit lang siya ng 12 kg. Ito po, capable of 14 kg. Okay na? Meron ba dyan? Isa lang to sa mga John Wick na pwedeng gumamit ng 14 kg. At saka, pwede siyang gamitan ng CO2. Okay? Yun nga pala, nakalimutan ko, no? Itong unit na to is pwedeng gamitan ng CO2. 12 kg, 14 kg, CO2 pwede rito. Kasi po, merong CO2 magazine na provided for this. Bakit siya pwedeng gamitan? Kasi yung lahat ng laman loob niya,
full steel CNC. Okay? Yun ang lamang nito. Hindi siya fully licensed, hindi siya Combat Master kung tawagin, bagkos babayaga, pero high-end version siya. Di ba? Pwede sa 12, pwede sa 14, pwede sa CO2. Yun ang lamang nitong unit na to. Okay? Kuha tayo ng gas. Gamit tayo 14 kg para pakita nyo. No? 14 kg, upside down, then press down. 1, 2 seconds, enough, okay na yon. Then, kuha tayo ng, syempre, gumamit tayo ng 14 kg, gamit na tayo ng 0.30 grams. Mabigat na klase ng bala. Hatakin ito pababa, place your other thumb here. Pump lang po using our reloader. Ayan, ang pinakatamang orientation, mga airsoft, left, right, left, right, left, right. Okay? Excited na ako. Pasok. Kasa. Ready to fire. Grabe! Ang lakas! Grabe, ang lakas niya! Open slide. Kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Grabe. Ang lakas ito. Kung siya 14 kg pa lang yung gamit ko, paano kung ginamitan ko pala ito ng CO2? So, I'm proud to say, napakaganda ng unit mga ka-airsoft, no? So, SRC Babayaga, again mukha siyang Combat Master pero hindi siya licensed by the Combat Master, the EMG. Ang maker niya is SRC. SRC is a high-end Taiwan maker ng airsoft. Okay? Napakaganda, napakalupit ng unit, napakasarap gamitin. Unit ng ating ka-airsoft na ngayon ay ka-airsoft na natin. Yung deans namin sa AMA Computer College, Mr. Gatchalian. Okay. Boss, sir, ito na po yung unit mo. Ready for packing and ready for shipping. Okay, baka meron nagpapa-shout out sa ating mga airsoft. Okay. Sir, how much po yung ganyan? Ni Bram Gawil. Boss, message po kayo, no? Para po malaman ninyo, para po mabigay sa inyo yung full info ng unit. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagbula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.